what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Moves TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan. At ngayon ay pag-uusapan natin, no? Senator Bato de la Rosa. Huhulihin na nga ba ng ICC dahil posible na nga daw pong maghain ito ng arrest warrant laban po dito kay Senator Bato de la Rosa, mga babayan. No, ang tanong, handa na po bang harapin ito ni Senator Bato de la Rosa? Kung maalala natin mga babayan, no, ganyan-ganyan din ang sinabi ng dating Pangulong Duterte, no, na kung saan bring it on daw mga babayan. Sabi nga ng dating Pangulong Duterte, mga babayan, no, nung sinabing mag-i-issue ng warrant of arrest ang ICC, no, pag pumasok daw dito yung ICC, sisipain niya pa daw. No, ngayon, nandun na po siya, no, sa ICC Detention Center sa The Hague. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Okay, so eto na. Huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Kumbinsido si Senador Ronald Bato de la Rosa na pilit na ipinalulutang ang isyong posibleng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC para ilihis umano ang isyu ng pagkakadawit umano kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Pinaghahanda naman ng senador ang worst case scenario kung posibleng sapitin din niya ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian? Alex, may pinagtatakpan umano ang Malacanang kaya pinalulutang ngayon ang issue ng pag-aresto kay kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi ng senador, kaduda-duda ang motibo sa muling pagpapalutang ng pag-i-issue umano ng arrest order laban sa kanya. Yung jurisdiction, temporal jurisdiction. Tinawag na diversionary tactics ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang bantang pagpapareso sa kanya sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Sa isang panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nito na posibleng maaresto ang isang senador na naging Chief of Police noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung maglalabas ang ICC ng warrant of arrest laban sa kanya. Makakatanggap naman ani ng kaparehong treatment ang senador gaya ng ginawa kay dating Pangulong Duterte sakaling ipaaresto ito ng ICC. Sagot ng senador, binuhay ang lumang issue ng warrant laban sa kanya para i-divert ang atensyon ng publiko at pagtakpa ng issue ngayong pinag-uusapan anya ang pagkakadawit umano ni First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng business tycoon na si Paulo Tantoco. Ewan ko, mahilig sila sa gano'n, no? Kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, magagawa na naman sila ng issue about the ICC and the Senator para to divert the issue. Kaya yan man mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue kahit na old issue na rehashed issue ay nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Nang tanungin si De La Rosa kung may katotohanan ng isyong ibinabato ngayon laban sa First Lady, ang sagot niya. I don't know. I'm not privy to that. Hindi ako nag-imbestiga tungkol dyan. Tanungin na lang ninyo yung Beverly Hills Police Department. Sa ngayon, wala pa siyang natatanggap na intelligence report sa umano'y paglalabas ng arrest warrant. Gayunman, pinaghahandaan niya rin ang worst case scenario dahil hindi niya malayong gawin ng Malacanang ang ginawa noon kay dating Pangulong Duterte kahit pamalinaw na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Nangangahulugan kasi anya ito na uulitin na naman ng gobyerno ang maling ginawa nito sa dating Pangulo. Facing a government that is not observing, is not trying to preserve its sovereignty.
I don't have to answer that question. Is that if they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. If they want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, Paglilinaw naman ng Malacanang, wala pa silang natatanggap na anumang komunikasyon sa ICC para sa posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Alexa, ngayon tumanggi si De La Rosa na isa publiko o idetalye yung kanyang ginagawang paghahanda sakaling magkatotoo man na ipaaresto siya ng ICC. Hindi rin siya nagbigay ng detalye dun sa mga tanong kung balak niya bang magkanlong sa Senado sakaling lumabas yung arrest order. Alex. Okay, sige. Dahil yun sana itatanong ko, no, kung mananatili pa rin ba yung kanyang mga naging pahayag dahil nga re-electionist yung time na yon, pero ngayon ay balik na siya sa Senado, maaring manatili pa rin yung kanyang kahilingan na kupkupin siya at tulungan siya ng kanyang mga kasama sa Senado. Mayan. Alex, kung dati hayagan niyang sinasabi na posible siyang humingi ng tulong kay Senate President Francis Escudero at magkanlong sa Senado, ngayon tumatanggi na siyang magdetalye dahil yung mga kalaban niya daw ay hindi siya daw nakakasiguro, lalo na yung kanya, kahit yung iba sa kanyang itinuturing na kakampi o itinuturing na pinagkakatiwalaan ay posible daw na magtaksil din laban sa kanya. Oo, nabanggit mo nga kanina sa report mo, may na wala pa siyang intel report, bagamat siya'y dating PNP chief, pero nung hinuli ang dating Pangulong Duterte, di ba mismo ang Duterte camp pa nakaalam na meron ng nakaumang na arrest warrant, no? Pero bakit ngayon medyo wala silang alam dito? Alex, yung naaresto ang dating Pangulo, sabi niya 5 araw bago ilabas yung arrest order, alam niya na nakatanggap siya ng impormasyon. Pero ngayon, talagang wala pa raw inilalabas yung ICC. Okay, sige. Tanggap na umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanggap na umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kapalaran. Ito ang ipinahayag ni Elizabeth Zimmerman, ang dating asawa ng dating Pangulo, matapos niyang bumisita sa detention facility ng ICC. Ayon kay Zimmerman, napag-usapan nila ang kagustuhan nitong i-cremate siya at nagpasalamat din sila sa patuloy na suporta. And I asked him, what would be your message to the people outside? If it is his destiny to be here, then so be it. He has no apologies, no regrets, and that's it. He's accepting it already, and that's why we talk about the cremation. Dagdag pa ni Zimmerman, bukas pa rin ang alok niya na tumuloy sa kanyang bahay si FPRRD kapag nakalaya at kung gugustuhin ito. Yes, I told already my children about that beforehand. Sabi ko, beforehand, I have been saying to them that if that is also his choice. It's not my choice. Oh, kung gusto niya doon sa bahay ko, okay lang. Yeah, no strings attached. Alright, so yung mga babayan, no? Grabe, walang pagsisisi ang ating dating Pangulong Duterte doon po sa mga nangyari, no? Sa kanyang kinakaharap na kaso sa dahig ngayon, mga babayan, at sinasabi nga, no, ng kanyang asawa dito na kung saan, no, eto nga pong kinalalagyan o nangyari ngayon sa dating Pangulong Duterte ay baka destiny na daw po niya. Siya po ay mahahatulan. Usapan natin, no, ito pong mainit na balita tungkol po dito, no, kay Senator Bato de la Rosa, mga babayan, dahil di umano ay huhulihin na ba ito ng ICC, mga kababayan? No?
Naglabas po ng statement, mga babayan, ito pong si Lucas Bersamin, no? At sabi nga po niya, no, doon sa kanyang pahayag ni Lucas Bersamin na kung maglalabas po ng arrest warrant, no, dito kay Senator Bato de la Rosa, ganun din yung gagawin sa kanya kagaya po kay dating Pangulong Duterte. Okay, so kabado na po ba itong si Senator Bato de la Rosa? Baka magtago rin to sa Senado kasi yun yung kanyang parang planong gawin, mga babayan, no, na kapag may inilabas na arrest warrant sa kanya, no, hindi siya lalabas ng Senado. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pakiclick na rin po ang like button dyan sa ibaba. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga subscribers natin, sa mga nagla-like, maraming salamat. At ito na nga, no, pag-usapan natin to, mga babayan, no. Ayon dito sa Abante, ayan, no, Senator Bato de la Rosa, mga babayan. No, sabi nga po niya dito, tiyak na muling magkakamali ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa oras na may isuko ang gobyerno na isa na namang Pinoy sa International Criminal Court, ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, mga babayan. No? Kabado na po ba itong si Senator Bato? Okay, so ito po yung balita niya, mga babayan, at ating panoorin, no, itong balita na to para mas maliwanagan tayo. Alright? Let's go. Posible umanong maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ang isang dating police chief noong panahon ng drug war. Nako, eto na. Sino ba yung dating police chief na yan nung panahon, no, na kasagsagan ng drug war noong dating Pangulong Duterte? Police chief nung panahon na yon, di ba, mga babayan? Di si Senator Bato de la Rosa, di ba? Siya na ba? No, ang sinasabing i-issuehan ng arrest warrant ng ICC, mga babayan. Kaabang-abang to, no? Kaabang-abang to, mga babayan. Para po sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, meron na bang reaksyon mula dyan itong si Senator Bato de la Rosa? Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Senator Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa isyu ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niyang posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa arestuhan. Pero bakit daw binubuhay muli? Gate niya, tila nililihis lang daw o nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Nako. Ewan ko ba dito kay Senator Bato de la Rosa, no? Hindi niya ba nakakita kung sino yung mga naglalabas ng mga issue na yan? Diba? Sino ba yung pilit bumubuhay dyan sa issue po na yan ni Tantoco, mga babayan? At napatunayan na po yan, no? Na fake news. Diba? Mismo yung Beverly Hills Police Department na nagsabi na fake news po yan. At pinaniniwalaan pa rin ba yan ni Senator Bato de la Rosa at sinasabing parang yan yung yung i-issue ng arrest warrant na sa kanya ng ICC ang ipinantatapal doon sa usapin na yon, no? Sino ba nagbuhay niyan? Wala naman, diba? DDS lang, sila lang naman yung nag-uungkat ng issue na yan.
Ang masaklap na mga babayan, inungkat ng mga DDS, meron nag-ungkat din, no, ng katotohanan at lumabas nga na fake news, na peke, no, yung pong inilabas na di umano police report mula sa Beverly Hills Police Department. Yun ang masaklap doon. So paano niya sasabihin ngayon na tinatakpan yung issue, no, dito kay First Lady Lisa Marcos, fake news nga. Oh, anong tinatakpan? Di ba? Segue na lang yon mga babayan. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sumagot na nga yung Beverly Hills Police Department. Di ba? Sinagot na. Na fake news po yung police report na yan. At ito pong si Bobby Tiglao, no, kakasuhan na po yan mga kababayan. Yari. Sa ngayon, wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiro ding sinabi ng senador na kung nariyan na ang warrant, sa kanilang daw niya haharapin. Ika nga niya, tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Diyan, gawin nila. Gawin na anong gusto nilang gawin. If they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. Yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Kaya mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Nako. Sino ba nagda-divert ng people's attention? Di ba? Nananahimik. No, yung issue na yan, mga kababayan, nananahimik, no, yung kaso ni Tantoco, no, sila yung pilit na naglalabas ng kung ano-ano. At ginamit pa nila at ginawan pa nila, no, ng fake news. Ay, nako. Ruth, natanong din natin Senator Bato kanina, no, kung may mga paghahanda ba siya dyan sa posibleng ngang pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Sabi ni Senator De La Rosa, ayaw niya niyang i-telegraph yung kanyang mga plano o kung may mga paghahanda ba siya. Pero natanong din siya, posible bang hindi niya harapin yung warrant, hindi siya magpaaresto, ayaw din daw niyang sagutin yung posibilidad kung siya ba ay magtatago o hindi. Ruth? Oh, di ba? Yan yung aabangan natin dyan mga kababayan kung ano ang gagawin ni Senator Bato de la Rosa. Samantala, sumagot na ang Malacanang o ang palasyo, no, sa usapin po na yan mga kababayan. Na-erase up yan eh. No, natanong yan during press briefing po sa Malacanang. At ito po yan mga kababayan. Ang sagot po ng Malacanang, no, dyan po sa issue na yan, no, ng arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Last question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. ES Bersamin told Kyodo News that Senator De La Rosa may be arrested by the Philippine law enforcement if the ICC issues a warrant and if there is an Interpol notice. And before Duterte's arrest in March, the Interpol released a division notice which was transmitted after prior consultations with the government of the Philippines. Meron na po bang communication yung ICC or Interpol about possible arrest ng mga co-accused ni former President Duterte? Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Alright, so yan po yung sagot, no, netong si PCO spokesperson, no, Yusek Claire Castro, mga babayan. No? Ang spokesperson na sakit sa ulo ng mga DDS. Sakit sa ulo daw na ito si ni Madam Claire Castro no? Ano tawag nila? No, si Auntie Claire. Ang pati sa anit nito no, para sa mga DDS. Paano real talk kasi? 'Di ba? Real talk pag nagsalita siya, walang kaplastikan, no? Real talk lahat, kaya sapul na sapul. Okay? So ayan, ano masasabi niyo dyan mga babae, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan, alright?
So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.